pagkalipas ng 3 araw, tumubo na ang ating isinaboy na petsay. So pagkalipas ng 4 at 5 araw, tayo naman ay mag-i-spray ng herbicide. Ang gagamitin natin ay ang Ronstar. Bali, kunti lang ang ating ilalagay sa 16 liter na tubig. Kumbaga ay ang takip lang ng mineral water. Ayan mga kaibigan, kunti lang para hindi masunog ang ating tanim na petsay. Ngayon ay ika-7 araw ng ating tanim. Medyo malalaki na sila. So pagkatapos ng 8 araw, tayo naman ay mag-i-spray ng one-side herbicide para makontrol natin ang mga damo katulad ng Carabao grass mga kaibigan. Kahit direkta natin ito sa ating tanim na petsay, hindi ito masusunog. Ito ay para sa damo lang mga kaibigan. Ang paggamit ko dito ay 30 ml per 16 liter mga kaibigan. Pero kung gusto nyong mas matapang, dagdagan nyo na lang. Sa ganitong edad ng petsay ay dapat kontrolin natin yung mga damo. Ayan mga kaibigan, i-spray na natin sa ating taniman ng petsay. Ganyan lang mga kaibigan. Dapat ay maaga ay kontrolin natin ang mga tumutubong damo para walang kaagaw ang ating tanim, para maging malusog ang ating mga petsay. At ngayon ay ika-10 araw na ang ating tanim na petsay. Kung makikita nyo dito ay medyo malalaki na sila. At kung titignan nyo ay ang mga grasses o ang mga damo ay namatay na. At meron ding tumubo pero pangilan-ilan lamang. So ganyan mga kaibigan ang aking pamamaraan. Dapat ay kontrolin natin ang mga damo. At ngayon ay ang kanyang ika-18 araw. Kung titignan nyo ay malalaki na sila mga kaibigan. At malapit na tayong mag-harvest. At ang presyo ngayon dito sa amin ay 25 ang isang tali. At maganda na yun mga kaibigan. Nagpapasalamat ako sa mga viewers, sa mga subscribers ko. Maraming salamat. Hindi ko man kayo maisa-isa mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. So ngayong araw ang kanyang ika-19. At hinihiling ko po sa inyo, sa mga baguhan sa aking channel, na mag-subscribe para updated po kayo sa aking bagong video na i-upload. At kung makikita nyo, ito na ang aking tanim na petsay sa kanyang ika-20 days. At sobrang lulusog ang aking tanim. Ganyan lang mga kaibigan, dapat ay kontrolin natin ang damo, bigyan ng tamang patubig, abono para maging ganito ang ating tanim. Ready na po siya for harvest. Sa
ganitong edad ay tumutubo ulit ang mga damo. At okay lang dahil tayo naman ay magha-harvest na. Hindi na kailangan tayong mag-spray ng herbicide para sa ating tanim. So ganyan lang mga kaibigan. Kung minsan tayo ay natatapat sa magandang presyo, at kung minsan naman ay tayo ay natatapat sa mababang presyo. Itinanim ko ito pagkatapos ng bagyong Egay mga kaibigan, at pagkatapos naman ng bagyong Guring, saka naman tayo ay magha-harvest. At ayun mga kaibigan, natapat sa magandang presyo. At maraming salamat. So ayan, kung makikita nyo mga kaibigan, marami namang tumutubong mga damo. At okay lang yan mga kaibigan dahil tayo ay magha-harvest naman na. Hindi na tayo mga ngailangan ng pamatay damo. Ayan mga kaibigan, kung titignan nyo ang dahon ng aking tanim ay walang butas. Ayan, ang berde ang kanilang mga dahon. Dahon niya ay napakaberde. So sa mga nagtatanim ng petsay, hindi ko po sinasabi na tularan nyo ang aking pamamaraan. Kumbaga ay isinishare ko lang po sa inyo ang aking mga ginagawa o mga technique po sa aking pagtatanim. Ang variety nga po pala nito ay Ramgo Seeds. At ang pamamaraan ko dito kapag tag-ulan mga kaibigan ay nag-i-spray lang po ako ng fungicide. At ang aking ginagamit na fungicide po ay ang Nativo. Ayan mga kaibigan. Ang kagandahan ng aking area ay elevated. Ang ginagamit ko lang na abono mga kaibigan ay ang yung 4600. Hindi na natin kailangan ng ibang abono dahil ang inaalagaan lang natin ay yung kanyang dahon. Hindi na natin kailangan ng potassium o kaya ay yung phosphorus mga kaibigan. Sinasabi ko na hindi na kailangan ng phosphorus mga kaibigan dahil naglagay ako dito ng vermicast. At kung makikita nyo ay okay naman, maganda naman ang kanyang mga dahon. So muli maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa patuloy na pagsubaybay sa aking munting channel, at sana ay subaybayan niyo po ang aking mga sumusunod pang video. So maraming salamat. Sana po ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman tungkol po sa pagtatanim ng petsay. At kung may gusto kayong itanong mga kaibigan, mag-comment lang po kayo. Maraming salamat.